kakatapos lang namin ngayon mag-packet at ngayon, magpapakilala muna kami. Ako, si kaibigang Sherry. At ako nga pala si kaibigan Charles. Ako po si kaibigang Rome. Ako naman si kaibigang Gra. Ako naman si kaibigang Van. Ako naman si kaibigang Jace. At ako naman si kaibigang Don. At ako naman si kaibigang June. Ako naman si kaibigang Eman. Ako naman si kaibigang Aina. Ako naman si kaibigan Jerry. Hello po, ako si kaibigan Jacob. Hi guys, it's me, kaibigang Christian. At ako naman po si kaibigang JM. At ako naman si kaibigang Hayden. At ako naman si kaibigang Brent. At ako naman si kaibigang Alvin. At matawa sana kayo sa handog naming travel vlog na pinamagatang nakakasawa naman dito sa Mini Forest. Wala na bang ibang pwedeng puntahan? Saan mo ba gusto pumunta? Iikot tayo, gagala tayo, wala namang pinapagtungan yung pinupuntahan natin. Iikot tayo, magkakalayo tayo ng bahay. Paano kung hatiin na lang natin sa 4 para at least mapuntahan natin ang lahat? Hindi para may mapala tayo, doon tayo sa mga makasasayang lugar sa inyo. Tara na! Doon! Tara na tumikot sa San Rafael! Sa San Rafael, tayo'y magpistahan, magdingling nawa ang iyong bayan. Baluarte ng mga anghel sa kalangitan. Tara na, dayo na, tara na. So what's up mga kayengeng? Nandito kami ngayon upang simulan ang ating pag-ikot sa San Rafael, Bulacan. Kami kasalukuyang nandito sa Bulacan Polytechnic College na dating munisipyo ng San Rafael, Bulacan. So kailan nga ba itinayo ang dating munisipyo ng San Rafael, Bulacan na ngayon Bulacan Polytechnic College? Itinayo ito noong early 20th century at nirenovate noong early 2000s. Alam nyo ba na dahil sa tuluyang pagdami ng mamamayan ng San Rafael, Bulacan ay kinailangan nila ng mas malaki at mas modernong munisipyo. At kaya ang itong lumang munisipyo nito ay ginawa na lamang nilang kolegyo. At isa rin sa proyekto ng pamahalaan ng San Rafael ay gawin na lamang itong tourist spot para sa mga mamamayan. So ngayon mga kayengeng, tapos na tayo sa lumang munisipyo ng San Rafael, Bulacan. Samahan nyo kami sa aming susunod na iikutan.
Hello mga kainging, kami ngayon ay naglalakad papunta sa Gabaldon Building na matatagpuan sa Central School sa San Rafael, Bulacan. Kita-kits na lang! So yun guys, nandito na kami ngayon sa aming pangalawang iikutan, ang Gabaldon Building. Ito siya guys. So ito ay dinisenyo ng isang American architect na si William E. Parsons noong 1909. At alam niyo di ba guys na ginamit ito ng mga Hapones noong ikalawang digmaang pandaigdig at muling pinaayos noong 2006 to 2007 at muling binuksan ito noong November 15, 2007 at ngayon ay nagsisilbing events place ng paaralan. So yun mga kainging, tapos na kami ngayon sa Gabaldon Building at ngayon naman ay magtungo tayo sa pangatlo nating iikutan. So ayan mga kaengeng, nandito na tayo sa kabilang part ng Bustos Dam na konektado sa San Rafael. Ito ay tinayo noong 1920s. Alam nyo ba na ito ay tumutulong sa 31,000 hectares na palayan dito sa Bulacan at Pampanga. Kaya't malaki ang ambag nito sa ating mga magsasaka. Alam nyo ba mga engeng na ang dam na ito ay isa sa unang gumamit ng rubber casing sa Southeast Asia? Ito ay ginagamit upang kontrolin ang tubig lalo na pagbaha. Alam nyo ba mga engeng na bukod sa irrigation ay ito ay kasalukuyan nagiging tambayan na rin ng mga lokal dito sa bayan. So yun lang mga kaengeng para sa dam ng San Rafael. Tara na, ligo na! Joke lang, magsimba muna tayo. So welcome back mga kaengeng. Bago tayo lumangoy sa dam ng San Rafael, tayo muna kilalanin ang history ng San Rafael Parish Church o mas kilala bilang San Juan de Dios Parish Church. Alam niyo ba mga kaengeng na may naganap na digmaan noong November 30, 1896 sa pagitan ng mga Katipunero at ng mga Kastila. Ang mga Katipunero ay pinamunuan ni na General Anacleto Enriquez alias Matanglawin laban kina Coronel Lopez Artiaga na ikinsanawi ng mga 800 na Pilipino. Alam niyo din ba na ang simbahang ito o mas kilala bilang San Juan de Dios Parish Church ay itinayo noong 1700 sa panahon ng mga Espanyol upang ipalaganap ang Kristyanismo dito sa Pilipinas. At ito ang ilan sa makasaysayang lugar sa San Rafael, Bulacan. Paalam! Bye-bye! Tara, ligo! Bye-bye! Tara, ligo! Tayo na tumigil sa... Guys, nandito tayo ngayon sa Jose Mariano Park at meron ba tayong ibang pupuntahang lugar mamaya? Alam niyo ba kung nasan yan? Eto yun o. Eto yung simbahan. Nakikita niyo ba yan? Kung hindi, Ayun din yan oh! ayun ba yan? Masyado ba tayo? Pa dito. Eto o. Ano siya? Eto o. Battle of Bingo. Ayun siya. Tapos, Itong Don Jose J. Mariano Park ay tinayo noong 1941 na nagsilbing parangal kay Don Jose J. Mariano na alkalde noon sa Clavinel. Ito yung World War II Veteran Memorial na nagbibigay pugay sa mga lokal na veterano na sumabak noong digmaan. hi guys. Merong ano dito. Mini... Ang tawag dito? Playground. Ito yung playground. Ito. Ayun. May mini gym dito. Guys, gusto nyo sumama. Kasi, sama kayo. Huwag na. Nakvideohan mo nga ako. Wala kasi ganito sa bahay. Saan ka takot pag may ganyan kayo sa bahay? Naglalaro muna kami. Ako lang pa rin naglalaro. Baba. Aray ko. Guys, videohan nyo nga ako. Videohan nyo nga ako. Ayaw nyo naman kunin. Aray ko. Aray ko. Ayaw. Hindi pa tayo papakita. Papakita yun. Aray. Hi guys, ang next location po namin ay simbahan. Samahan niyo po kami. Halina tumikot! Go. And tatawid na po kami guys.
Here we are. Andito na po kami. Init! Hi guys! Ngayon pupunta kami sa simbahan. Alam niyo ba na ang simbahan na ito ay naging ayon sa National Historical Committee na ang simbahan na ito ay naging serve na military hospital noong digmaan ng Kingwa, Battle of Kingwa. And isa pa, meron din silang ginaganap na salubong. Ito yung horse na kung saan ginaganap to tuwing December 29 and 30. Guys, magsisimba lang kami. Ang ginagawa ko ay nililipot ang harapan at sinisikap na mapagpan ang nasa ginagawa. Narito tayo ngayon sa Santiago Apostol Church na tinayo ito noong 1580 to 1595. Ito rin ang kauna-unahang simbahan dito sa bayan ng Panidad. Guys, so sisindi kami ng kandila ngayon. Bibitawan ka na. Kaya sa panahon po natin ngayon, kung kailan ang nananatili pagkakamali natin sa nakaraan, may isang Diyos na handang limutin ang ating nagawa sapagkat siya'y patuloy na nagtitiwala sa atin. Panibagong pagkakataon. Hi guys! Gamit na gamit si Jeremy. Punta kami sa inyo na. Sa Battle of Kingwa ba yan? Ayun, punta na kami doon. Narito ako ngayon sa Battle of Kingwa Memorial na isang makasaysayang lugar dito sa Bulacan na matatagpuan sa Agnayan, Plaridel. Alam nyo ba guys, na itinatag ito noong April 23, 1999. 100 years na nakalipas noong naganap yung labanan sa Kingwa. Itinatag daw ito para bigyang pugay ang mga bayani na lumaban sa mga Amerikano para sa ating kalayaan. Guys, alam niyo ba yung history na ito? Alam nyo kasi guys, dito kasi yan. Noong April 23, 1899, kasi may nangyaring labanan dito sa Plaridel na nung panahon na yon, is Kingwa pa rin yung tawag, Kingwa yung tawag sa kanya. Pinamumunuan ito ni Gregorio del Pilar nung panahon na yun. Alam nyo ba na 23 lang kaya si Del Pilar nung nangyari yung labanan na to? At saka nung unang bahagi ng laban nila, is na nanalo kaya sila, kaso lang, nung bandang huli dahil na nagdagdag na ng puwersa yung US nung panahon na yun, is napilitan silang sumuko. Kaya, ito na yung train niya ngayon. Hi guys, umiinom kami ng buko ngayon. Tinda niya. Kauhaw, init. Gaya na niya. Tayo may tinda kayo mineral. Ano? Masa? Wag mo na ako Nakasila? puto yan. May nakikita ko asukal. Puto to? Ay, nasukal oh! At ito ang mga makasaysayang lugar sa Plaridel! Bye guys! Tara na, tumikot sa What's up mga? So ngayon kami iikot sa lungsod ng Megawayan. Teka.
Sa dami na ikot sa may kawayan, bakit sa City Hall pa? Ang init-init. Kaya nga, sabi niyo, gagala tayo. Ba't tayo nandito? Arte nyo naman, wag na kaya. Wag na, tara na, tara na. Hindi, joke lang. Siyempre, kapag iikot tayo, doon tayo sa marami tayong matututunan, di ba? Siyempre, dapat di lang tayo Kasi nga, sa City Hall ng May Kawayan, puno ng history yan. So, tara, tignan natin. Ang ganda dito sa City Hall ng May Kawayan, sa totoo lang. Grabe, ang laki ng City Hall ng Pantay na pantay, parang bangs ko lang. Joke lang. Alam nyo ba, malalaman yung nasa May Kawayan na kayo kapag nakita nyo yan. Saan ba? Ayan. Nakikita nyo ba yan? Alin yan, tara, tignan natin. Ito. Ito, ayan. Nakikita nyo ba yan? Oo, ano naran dyan? Hindi ko rin kasi yan alam. Upo muna kami kasi ang init. Dito kayo guys, oh. May mga kawayan. Ayan, kasi nga, may kawayan. Eto, tingnan nyo yung logo. Ang hirap! Ito pala. Ayan, oh, nakikita nyo yan. May 1578 na nakasulat. Alam nyo ba? Alam nyo ba kung para saan yan o ano meaning yan? Ano yan? Bakit may 1578? Tignan ko lang sa script ko. Ang hirap. 1578 na yan. Hirap pala maging vlogger. Kasi siyempre mga panahon ng Espanyol, nung 1578 to 1579, parang doon napunta yung mga Franciscanong fraile nung unang misyon nila sa Pilipinas. Napunta sila dito, tapos pinamunuan yun ng dalawang pare. Wait lang, tignan ko sino ba sila. Si Fray Juan de Plasencia at saka si Fray Diego de Oropesa. Yung dalawang yun kasi, nagtatag sila ng simbahan sa lugar ng May Kawayan. Gawa pa yun sa bamboo nun eh. Tapos, natatag yun sa sa Malhacan, sa barangay Malhacan ngayon, yung Malhacan ngayon. Tapos, nung 1588 kasi, bumagyo ng malakas nun. Nasira yung ginawa nilang simbahan, tapos maraming nasira ring bahay. Kaya napag-decidean nilang lumipat sa barangay Lagulo. Tapos nung tumagal yon, parang napapansin nila na mahirap mabuhay doon sa barangay na yon. So nag-decide silang lumipat ulit. Hindi sila makampante, no? Siyempre kapag magtatatag na lang kayo ng City Hall o yung parang center ng city nyo, dapat doon na kayo sa maganda-ganda, yung matibay. Maayos mamuhay. So lumipat sila sa Barangay Poblacion. Sa Barangay Poblacion na to, nung nandito na sila, doon na nila natatag yung isa sa historical places dito sa May Kawayan, yung simbahan na ba to? Mamaya, pupuntahan namin yan mamaya. Tapos, noong 2005 na, lumipat na ulit na naman sila ng barangay na pinagtayuan nila ng City Hall. Lumipat sila sa Barangay Kamalig. Noong 2005 yun, lumipat sila sa Kamalig. Siyempre, hindi pa rin sila nakontento. Lumipat naman sila sa Barangay Saluisoy. Pero nung sa Barangay Kamalig, yung dati nilang City Hall, ginawa na yung Mariano Quinto Alarilla Polytechnic College, o mas kilala na ngayon na PCCM. Tapos ngayon sinimulan yung project na to, yung City Hall na to na pinuntahan natin ngayon nung May 20, 2022. Tapos bago lang, ganda nga kaya modern yung design. Tapos tignan mo, glass na yung mga Tapos nung 'di ba lumipat na dito, Barangay Saluisoy ito. Etong lawak nito 6,041 square meters. 5-story building. Tapos ang budget nila dito is 499 million. Yun yung budget. Yun yung budget nila sa paggawa ng City Hall na to. 6,041 square meters. 5-story building. Tapos, ang budget nila dito is 499 million. Yun yung budget. Yun yung budget nila sa paggawa ng City Hall na to. Grabe. Eto, fun fact. Sino ba mga taga May Kawayan dito? Taga May Kawayan ba kayo? Ako. Taga May Kawayan. Ikaw. Yung mga taga Marilao. Syempre kami. Tapos, alam nyo ba na ang Polo, o mas kilala ng Valenzuela ngayon, Marilao, Bocaue, San Jose del Monte,
o bando, ay dating part yan ng may kawayan. Oh, dating part ng may kawayan yun, yung mga yon. Tapos, isa-isa silang humiwalay. Yung polo, na Valenzuela na ngayon, nung humiwalay, doon siya naging Valenzuela na. Tapos ang pinakahuling humiwalay na lugar dito sa may kawayan ay yung Marilao. Nung 1913, humiwalay na yung Marilao sa may kawayan. Yun yung fun fact dito. Ang daming history dito sa may kawayan, lalo na tong City Hall na to eh. Mapapawaw ka sa history. Kasi nga, may kawawya. Ayos! So, tignan natin yung paligid, guys. Ikot tayo, guys. Grabe, napakadaming kawayan sa may kawayan. Di ako sanay mag-vlog. Parang di ka maliligaw pag nandito sa City Hall nila. Parang, alam nyo ba na hindi naman may kawayan talaga yung tawag dito ng una? Ay, ano? Tinatawag nila tong Mekabayan. Mekabayan. Mekabayan yung parang naging tawag ng mga Espanyol nun eh. Tapos, kaya rin to naging Mekawayan nga. Kasi nga, syempre obvious. Nung dati, puno raw to ng yung parang paligid nung lugar na to. Parang puro kawayan nga. Kaya parang tinawag na rin siyang Mekawayan. Pero tinatawag talaga siyang Mekabayan talaga dati. Kaya pala, may kawayan. Nalobat guys, sorry. So, saan tayo susunod? Simbahan. Another historical places. Mga mababait, magsisimba na. Magsisimba na. Tara na. So, ready na ba? Transition na, transition. 1, 2, 3, go! Yeah! So, ayun guys, naglalakad na kami papuntang simbahan. Grabe, init. Dito pala sa may kawayan, mainit, mausok, at kulay itim ang ilog. Sige, yun lang. Hey guys! Hello mga kaeng-eng! Kami ulit. So, andito na kami sa St. Francis. So, tingnan nyo guys. Tingnan mo, ganda-ganda. Laki niya. Sobrang siya talaga boy, makaluma talaga yung datingan niya. Pero under renovation siya hanggang ngayon. Aluma siya boy. Pero, may yan boy, may kwento yan. Ano? Kasi dati, nasimulan yung pagtayo na simbahan nito noong 1578, sabi nga nila. Na-research ko lang din. So, pero hindi pa to yung pinakaunang version ng simbahan. Kasi yung una niyan talaga, gawa siya sa kawayan. Pero hindi dito sa lugar na to eh. Kilala yun sa, Bahay Pare. Bahay Pare. Alam niyo ba yun? Oo. Diyan yan, malapit. Doon tinayo yung unang simbahan na gawa sa kawayan. Pero nasira siya ng dahil sa typhoon. So, 10 years lang siya tumagal. Ito. Tas, ayan. Pero di yan mo mabasa, pakita lang namin yung Galing siya sa Philippines Historical Committee. Yes. Ayan, kwento mo na lang sa amin. Ano ba nakasulat dyan, Valerie? So, sabi dito, tinayo daw yung unang simbahan noong 1578. Pero nasira nga siya noong 1588 dahil sa typhoon. Kaya lumipat yung simbahan dito sa Lagolo. Oo. Yes. Tapos ngayon, nandito na siya sa Poblasyon. Tinayo ngayon yung simbahan dito sa Poblasyon noong 1668. Yes. Pero alam niyo ba noong 1949, yes. Nasunog tong simbahan. Sa dami-daming war na dito, dumaan, hindi yun nasira. Pero nung pagdating ng 1949, nagkaroon ng sunog. Yan, nasunog tong simbahan na to. Kaya nagkaroon siya ng renovation. So hanggang ngayon, under pa rin siya ng bagong na ulit. May bagong design ulit sila, bagong renovation. Tapos ito, ano pang mga nandito? Ito guys, nakikita niyo ba yung hindi kita, paano ba? Itong tower na yan. Kasi nung una, ito lang yung nagawa. Hindi pa tong tower. Kasi pa 1800s pa yan nagawa eh. Yes. At ito, ano tong mga nandito sa baba? Tingnan na nga natin. Ano ba meron dyan? Ayun, nakasulat dito, Maria Concepcion. Ang kampan. Mga kampana. Tapos ngayon guys, alam nyo ba? Maraming puno dito. Yan. Kita nyo ba yan? Yan. Maraming puno. Pero, sa lahat ng puno dito, merong pinaka-historical. Ito. Tingnan nyo. Alam nyo ba kung bakit siya historical? Kasi nga, may kawawya. Ano ba yan? Okay.
Ano to? Acacia tree. Yan. Tignan natin. Magbaka siya, may squid balls talaga. Ayun. Bakit may squid Ilaw yun. Ilaw. Dalawa squid balls. Ano to? Itong acacia tree, ginawa siya nung ano din, panahon ng mga Kastila, nung ginawa din tong simbahan. Bale, ano yan? Anong date yan? 1578. O, imagine, itong ano. O, diba? Ayan o. Ilan yung height niyan? 18 meters, guys. Ikaw, ano height mo? Ano height mo? 161. Oh, 161. Ito, 18 meters. Oh, wag na natin i-convert. Basta yun, mataas siya, guys. Sobrang taas niya. Tapos, sobrang luma niya na. Pero makikita natin hanggang ngayon, buo pa rin siya. Kasi alam mo ba, dyan sa kinakatayaan mo, sa kinakatayaan niya, dati yung mga katipunero, dyan sila nagtipon-tipon. Parang ginawa nila kasi itong ano, symbolism ng pananampalataya. Tapos, alam niyo ba, sabi nila, meron magbabantay dyan na ano, nakalalawa, kaya hanggang ngayon matibay pa rin siya. Pero hanggang ngayon, alam niyo ba, napapakinabangan yan. Kasi diba, ayan, nakita niyo may mga ano pa, mga parang bulaklak, may mga sama-sama pa rin siya. Tapos, pagka ano, alam niyo yung Flores de Mayo? Oh, yung mga sagala, kumukuha dyan ng mga bulaklak, ng mga halaman, ng mga ano. Yan, yung mga dahon na yan, kumukuha sila dyan. So, ayun, tignan natin. Punta tayo doon sa may kuweba. Ito, guys. Tapos, alam niyo ba, pag Holy Week, guys, dito din naraos yan. Ayan. Tapos ngayon, di ba, malapit na yung Holy Week, kaya meron na sa Ulit Cross dyan. Yan. Kuweba. Tapos, ayan, may puno rin siya dito, guys. Bali lahat yan, sabay-sabay lang yan dyan. Tapos, ano, yung mga bata dito dati paikot-ikot lang. Kasi napakalawak niyan, di ba guys? Yeah. Yan, sobrang lawak ng sabi nga rin space sa isang dito. puno na yun eh. Lalaro daw doon si Manuel L. Quezon dati. Oh, si Manuel L. Quezon daw, dyan dati naglalaro. Sa puno na yan. Sa puno na yan, guys. Sa puno na may sweet ball. Symbolism siya ng pag-asa, guys. Kasi imagine mo, dati mga katipunero yung nandyan, tapos ngayon tayo yung nandito. Diba? Yes. Kumbaga, na ano, binobomba na yung simbahan, binomba na lahat, pero andito pa rin siya. May nasunog na nga yung simbahan. May tao! Ayun o, natatakpan ng damo. Ayun. May tao. Hindi ko alam kung sino siya, pero may tao nga, guys. May tao? Kita nyo ba? Baka siya si Manuel L. Quezon, nakasulat kasi dun eh. Ayun, may pangalan ni Manuel L. Quezon dito. Ang sabi kasi, dito daw tumatambay si Manuel L. Quezon. Naglalaro. Yan. Baka nga siya yan. Okay, ay hindi! Siya yung sinasabi na ano, yung nagbabantay niya ng ano, ng puno na to, kaya matibay pa rin. Nabasa ko lang yun dun sa ano, history ng may kawayan. CIT. Ayan, kaya pala napakatibay niya guys, kasi ayan oh, may bantay siya. Diba? Grabe. Ang dami nang nangyari, buhay pa rin. Nandyan pa rin siya. Sa dinami-dami ng war na nangyari, nasunog na lahat-lahat yung simbahan eh. Buhay pa rin yung puno. Grabe. So guys, ayun. Ito ang ilan sa mga makasaysayang lugar sa May Kawayan! Amoy araw na, kaya sa susunod na araw naman. Okay, transition na tayo. 1, 2, 3, go! Bye mga kaegeng! Timog ng malolos, lala ng banayan na pag-agos, isang pamayan ng pinagpalang lubos, ito ay biyayang handog ng manunubos. Hi mga kaengeng! So ngayon nandito tayo sa harap ng Casa Real Shrine. So, Kashela, bakit na ba tayo nandito? Bakit naman hindi Rome? Isa to sa pinakamakasaysayang lugar sa Malolos. Tara, pasok tayo. Tara! So guys, bawal pala tayo mag-video sa loob. So, mamaya ipa-flash na lang natin yung mga pictures namin sa loob.
ginawa sa Kawayan at Cobo noong 1580s? Alam niyo ba? Hindi niyo alam. Ang Casa Real Shrine ay nagsilbing Casa Tribunal, Ayuntamiento at Casa Presidensya Municipal ng Malolos. Oh, hindi niyo din alam yon. Ang gobernador Silio Nilabe, tumira dyan. Naging opisina niya din yan. Oo, nung panahon ng Espanyol. Grabe, magkasama kami dyan. Okay, may sasabihin ako sa inyo. Alam nyo ba, noong 1892, naging pampublikong aklatan yan, be. Sabi sa akin ng mama, nung may-ari niyan, be. Naging pampublikong aklatan yan. Tapos nung sa may Amerikano, naging himpilan yan. Naging himpilan siya. Tapos, naging ospital. Na 1893 yun eh. Nandun ako, buhay ako nun, be. Diyos ko, sinabi sa akin yun. Tapos, ayan si Rizal. Alam nyo ba na isa sa mga tampok ng Casa Real? Of course, yung mga kababaihan ng Malolos na hinangaan ng sobra ni paring Rizal, be. Sinabi ni Rizal yan, kahanga-hanga ang mga Malolos girls. I'm one of them. Malolos girls. Yan. Ayan. Kasi pinaglaban nila yung kanilang karapatan para makapag-aral. Diba? Napakagaling. Kaya nag-aaral kami ni Rome. Talaga naman. Makikita natin yung picture nila. As in Rome. Parang wala naman. Tayo konti. Let's go, guys. Eto. Ito sila. Diba? Girls just wanna have fun. So ngayon guys, tapos na tayo sa Casa Real Shrine. Ang ating susunod na pupuntahan ay ang Kalayaan Tree! So guys, ngayon nandito na tayo malapit sa Kalayaan Tree kasi konting lakad lang mula dun sa Casa Real. Ayun, no? Mapupunta na tayo sa Kalayaan Tree. Sa tapat lang yun nung katedral. So, ito yung katedral guys. Ayan. Yes, katedral yan ng Malolos. Yes. Tapos ito, harap ng katedral is yung lumang munisipyo ng Malolos. So, tara punta tayo sa Kalayaan Tree guys. Let's go, guys. Gamit natin! Hello guys, nandito na tayo sa Malolos Cathedral. Alam niyo ba ang Malolos Cathedral ay mas kilala sa pangalang Basilica Minore de la Nuestra Señora de la Immaculada Concepcion? Oo. Ano pangalan niya? Oo nga eh, hindi ko rin alam kung bakit gano'n. Ngayon ay pupunta na tayo sa Kalayaan Tree. Tara, tingnan natin kung ano nang itsura nun. Tingnan nyo guys. Ang taas ng Kalayaan Tree. Ngayon guys, narito na tayo sa harapan ng Kalayaan Tree. Alam nyo bang sa mga sabi-sabi, ang Kalayaan Tree ay 125 years nang nakatanim dito? Alam nyo bang 125 years na lang nakatanim dito ang Kalayaan Tree? Oo. Ayon pa sa mga sabi-sabi, ang Kalayaan Tree ay tinanim daw ni Emilio Aguinaldo nung nag-i-stay siya sa Malolos Convent. Talaga ba? Oo. Stay pala siya dito, no? Oo guys, totoo yun. Pero alam nyo guys, yung mga kasabihan na yun ay wala namang katotohanan. Hindi naman pala totoo. Oo, haka-haka lang yun ng mga taong naunang tumira sa lugar na to. So, tingin nyo ba, aabot ng 125 or totoong 125 years na ang punong ito? So, tingin nyo guys. Siguro kasi grabe na ililim na nabibigay niyo. Saka alam nyo ba guys, yung Kalayaan Tree daw na to ay muntik na masunog doon. Ay, we? Oo. Yung Kalayaan Tree daw na to ay muntik na daw masunog dahil doon sa pag-utos ni Pangulong Emilio Aguinaldo na ipasunog kay General Antonio Luna at sa mga tauhan niya ang Malolos Convent bilang paghahanda raw sa paglusob ng mga sundalong Amerikano. Alam mo yan, Oo. ganun pala yun. Totoo. So, Christian, kanina pa ako nagtataka eh. Sino ba itong mga nasa ilalim ng Kalayaan Tree? Ay, oo nga pala. Nakalimutan ko silang ipakilala sa inyo. Sila nga pala ang 5 taong Bulakeñong revolusyonaryo. Sila nga pala sila Gregorio del Pilar, Don Pablo Texon, General Isidro Torres, Doña Basilica Tantoco, at Padre Mariano Sibila.
Ba't may aso? Sino yung aso? Aba, hindi ko alam. Wala yan sa sinabi ng history. Wala namang sinabi sa history kung sino yung aso na yan. Feeling ko si Bartay siya. Tingin ko nga rin, no? Grabe guys, alam nyo? Sa laki ng Kalayaan Tree, dito lang ako nakaramdam ng preskong hangin sa kalagitnaan ng mainit na panahon. Yes! So, ba't nga sila nandyan? Anong Alam ginagawa nyo, nila dyan? ang Kalayaan Tree ay mas kilala bilang yung 5 Bulacan yung revolusyonaryo kasi na yan ay yung Kalayaan Tree ang lugar kung saan sila nagpupulong, nagtitipon, at nagse-celebrate ng kanilang pagkatalo at pagkapanalo. So, Kaya- sabihin, tambayan nila. Hindi lang tambayan. Kumbaga, lugar din siya kung saan binuo ng 5 taong to ang kanilang samahan. Kaya simula noon ay naririto sila palagi upang magbibon at magplano ng mga susunod na gagawin. Ayos. Puno na to, ayos. Oo, guys. Pahinga muna tayo dito. Nakakapagod. Guys, paano ba yan? Tapos na tayo sa Kalayaan Tree. Kita nyo naman, daman-daman namin ang presko ng hangin na ipinararamdam sa atin ng malaking puno na ito sa kalagitnaan ng mainit na panahon. Ngayon, idadako naman tayo sa Barasmain Church! Let's go! Kalayaan Tree. So guys, ngayon tapos na tayong maglakad at ang huli nating destinasyon ay ang Barasmain Church! So guys, lapitan lang natin ng konti yung Barasmain Church para makita nyo yung tunay na ganda ng simbahan. Ay, ng simbahan. Oo. So, yan yung simbahan. Wow! So, guys, ito'y dati yung nasa lumang pera. Ay! Pera? Oo, nasa pera to dati, guys. Yung Barasmain Church. So, guys, ngayon dito na tayo sa harap ng Barasmain Church. So, kilala to ngayon bilang simbahan ng Kalayaan. Bakit? Kasi, yung mga Pilipino noon, dito sila naglalagay. Dito naglalagay yung mga Pilipinong ayaw magpasakop sa mga Kastila. Galing naman nila. Oo, syempre, inaral ko yan eh. Tapos, ito pa, tinatawag din ito dati na Baras ng Suwait. Ngayon naman, dumako tayo sa tatlong mga mahalagang makasaysayang pangyayari na ganap sa lugar na ito. Tatlo? Oo, tatlo yun. Ano yun? So guys, yung kaganapan na ito, dito itinatag ang unang Republika ng Pilipinas. Sama na dito rin naging pambansang saligang batas ang Malolos Constitution. So, ito yung naging way para magkaroon ng soberanya yung mga Pilipino nung panahon na yun. Alam niyo na ngayon, na-refresh na ba yung mga naaral mo before? Sobrang galing. So, dagdag na rito, ang konstitusyon ng Malolos ay sinulat sa simbahan na to. Dito sinulat nila Emilio Aguinaldo. Dito mismo. Oo, dito. Talaga? Saan tayo nakaupo? Dito sa upuan natin. Hindi naman. Mga lugar lang. So, yun. Tapos, Piling ko naglalag ka. Tapos, noong January 23, ang unang Republika ng Pilipinas ay pinasinayan dito rin sa simbahan na to. So, yun yung tatlong mahalagang kasaysayan na nangyari sa simbahan na to. Dami, di ba? Oo nga. Dami ng pinagdaanan ng simbahan. Saan mo nalaman yun? Inaral ko. Inaral? Oo. Kaya pala- Sa akin ng teacher ko, guys. Sa teacher. Kaya pala napaka-historical ng lugar na to. Oo. Ay, hindi na. Hindi mo naman teacher. yun. Galang ko sa teacher. Okay. So, yun guys. Go. At ito ang ilan sa mga makasaysayang lugar sa Malolos! Ikot na? 1, 2, 3, woo! Paano mga kaengeng?
Alam niyo ba mga kaengeng? Alam niyo ba mga kaengeng na may naganap na digmaan noong November 30, 1896 sa pagitan ng mga Kastila at ng mga Katipunero? Ang mga Katipunero ay pinamunuan nila. So kailan nga ba itinayo ang Bulacan Polytechnic College? Ito ay ulit. Maganda. Yo. So ngayon guys. Hello guys. So ito noong 1892, alam niyo bang ito ay naging isa ding pampublikong aklatan ito ay naging opisina at opisyal na tirahan ng Gobernador Silio noon ng panahon. Andito tayo ngayon sa Casa Real Shrine. Ito ay gawa sa kawayan at kogo noong panahon. So guys, bawal po tayong mag-video sa loob. Ay, grabe, hindi pala naka-record to. Hi guys, so ngayon nandito tayo sa harap ng Casa Real. Ay, eng-eng ba? Hello mga eng-eng! So ngayon nandito tayo ngayon sa Casa Real Shrine. Casa Real Shrine. Go, go, go! Let's go! Alam nyo ba guys, na labanan sa hiwa. Ito ay tinatag para bigyan pugay ang mga bayani nakipaglaban sa mga At kasi gumaganon ka. Galing mo naman. Patawag na po. Nagsulti ang alkalde ng Claridel noong 1950. Sama mo yan sa Oh! Ayun!